everyone, welcome to my channel. Today we are going to do a video about these products in front of me, and alam nyo na tong video na gagawin natin, ano? I'm gonna share with you the products that I regret buying, or yung mga products na disappointing. Disappointing in a sense na hindi nila na-meet yung expectations ko sa kanila. Dahil na rin doon sa prices nila. So, they are pricey. Tapos, hindi naman, not too pricey, ano. Wala akong i-share dito na mga high-end products. Lahat to ay mga drugstore makeups, drugstore products that you could easily find sa any beauty department store. Naman yung thoughts ko and reviews ko about these products may be different from yours kasi hindi naman tayo pare-pareho ng skin type. So, I have oily skins, I have large pores, may mga dry patches din ako, tapos, ano pa, I have scars, I have those imperfections. So, lahat yun meron ako. So, without further ado, let us start this video. Okay, let us start with a makeup tool. Isa lang itong isi-share ko. So, itong beauty blender na to, kung nakakakita na kayo, alam ko marami sa inyo nakakita ng mga ganitong beauty blenders. Binibenta to sa online. Usually, nakikita ko to sa Instagram. Binibenta siya ng 100 pesos each, ata 100 to 150, nagre-range yung prices niya. Nakuha ko to, akala ko super soft siya and would really help me in blending and spreading my foundation, but it did not. Kasi super tigas niya. As in, ayan. Sobrang tigas niya. And kapag naglagay ka ng foundation, tapos linend mo siya, kailangan mo pa siyang i-press ng sobrang tigas doon sa face mo. And ang nangyayari, na-absorb lang niya lahat ng foundation, which is super sayang. Ayun, super sayang yung foundation na ilalagay mo dito. Tapos gagamitin mo siya sa high-end na foundation, ano. Never use this beauty blender. Ang tigas nito. And now, let us move on with itong, ano ba to? Skincare ba tawag natin dito? I got this IY Korea. A whitening pack, whitening and purifying peel of mask. I bought this, apat sila na binili ko. Isang moisturizer, isang facial wash, tapos isang, nakalimutan ko, ano yan, makeup base, na para siyang foundation, tapos itong peel of mask. Kasi naaliw ako doon sa packaging nila, ang gaganda. Silver, tapos ito pinaka nakakaaliw. Ayan na, parang pink, magenta, purple. So, ganyan siya. So, yan ang itsura niya. Ginamit ko to, peel of mask. Wala eh, ang hirap i-spread. Super sticky, tapos super naninigas agad. You can notice, ayan, buong-buo pa siya. Nabili ko siya for 209. Diba? 209. Nakaka-regret na agad yung ganung price kasi 209, tapos hindi mo siya nagamit ng maayos, hindi ko man lang siya na-enjoy. Okay, napunta naman tayo sa mga brow products. So, I have here the NYX Tame and Firm Tinted Brow Pomade. I am in the shade Chocolate. Super excited ako nung binili ko to online. Nakalimutan ko na kung kanino ko siya nabili. I thought it could be a dupe for the Anastasia Beverly Hills na pomade, but it's not. Kasi, buksan natin na. You could see, it's super drying. Super nag-dry agad siya. Ang hirap i-blend. Ang hirap i-blend sa brows. Nilagay ko siya sa brows ko. Dumudulas lang. Nung una ko siyang bili, parang super waxy. Tapos nung tumatagal na, nagda-dry na siya. Hindi ko naman siya ginagamit ng naka-open lang. Ang ginagawa ko, nilalagay ko siya dito at the back of my hand para hindi nga siya mag-dry. Ang hirap i-blend. Namumuo-muo. May mga parts na nalaliglag. I'm sorry for this product kasi alam ko na-include to ni Miss Anna Kay dun sa kanyang Ride or Tag video. Favorite daw niya ata to. Kung yung brows nyo, katulad nung kay Anna Kay nga na super, full brows na, konting-konting na lang yung kailangan yung gawin. Or konting-konti na lang yung kailangan nyo i-fill in. Ito, siguro mag-work yung product na to. Pero kung yung brows nyo, katulad na sa akin na maraming sparse area, this product will not help you. So, I got this for 399 ata.
So, very regretful talaga kasi $399, hindi ko siya na-enjoy. Another brow product is itong Avon Dark Brown na Avon na pencil. Naaliw ko kasi nakisabay siya dun sa mga brow product na may spoolie. In-order ko agad siya. Ayan. So, in-order ko agad siya. Ayan na siya. Makikita nyo. Ayan. Para siyang gray. Tapos, yun. Yun lang yung color na ibibigay niya sa inyo. Tapos nakikita nyo, may parts na namumuo-muo yung product. Hindi even yung pagka-spread niya. Dry din siya. Drying. I got this for 180 ba? I don't know. Basta mga nandun lang yung prices niya. Hindi siya lalagpas ng 200 pesos. So, hindi rin siya mag-work sa akin. Lalo na ako na I have a very oily skin. Last one for the brows. Itong color my brows ng Etude House. Excuse me, this is just an SG product. So, hindi po ito yung original ha. So, kung nate-tempt kayo na bumili ng mga SG product, nakita nyo to, para siyang pintura, napapalitan talaga yung color ng brows mo. Nilagay ko to sa brows ko. Ayan, nilagay ko to sa brows ko. Makita nyo yung color na yan. Magiging ganyan talaga yung color ng brows nyo. As in, para magiging super gold. Siguro mali ako ng shade na nabili. Dapat binili ko yung may pagka dark brown para medyo nag-complement doon sa color ng brows ko. I get this for 100 pesos sa Divisoria kasi sanama ko to doon sa Divisoria Hall. Okay, now, punta tayo sa ating mga foundation. Foundation is very important kasi yun yung pinaka-base ng makeup mo eh. Tapos, lahat ng makeup na ilalagay mo sa mukha mo, mag-base doon kung gaano kaganda yung foundation na nilagay mo. Kung umuhulas yung foundation na yan, sorry, uhulas lahat ng makeup na nilagay mo. So, mag-start tayo dito sa una kong binili, the NYC. The NYC Smooth Skin Fini Parfait. I don't know. Smooth Skin BB Cream. 5-in-1. Sabi dito, it is a skin perfector. I got this for 200 pesos. Naka-sale kasi ito dun sa online shop na binili ko. And ayun, na-tempt na naman ako. Ang problem sa akin, masyado akong impulsive buyer kasi ako. So, makita ko naka-sale, akala ko effective na agad. So, ito. Anong pangit dito? Wala siyang coverage na ibibigay. Tapos yung smell niya, hindi mabango. Nakita nyo? Nagtutubig na agad siya. Ayan. Hindi ko alam kung sira to eh. Nabili ko. May part na water, tapos may part na foundation. Tapos ito, nag-i-sparkle lang yan. Puro siya glitters. Ayan. Ayan. So, puro lang glitters ang makukuha mo dito. So, in-spread ko siya all over my face. Wala. Puro glitters lang. And then, let us move on with this. The Maybelline Superstay Better Skin Transforming Foundation. Wala naman ako masyadong problem dito. Yun lang, mali ata yung shade ko. Pero hindi rin siya perfect foundation for me dahil masyado siyang cakey. Makapal siyang tignan sa akin. Ginawa ko, binigay ko na lang to dun sa asawa ko. Siya gumagamit. Mali yung shade na nakuha ko. Usually talaga, sa mga shade ng foundation na kinukuha ko buff beige para hindi ako masyadong maputi. Tapos in-order ko, ito ate yung pinaka-dark na buff beige na foundation na nakuha ko. Ayan siya. There. Ito ate may pinaka-dark na buff beige. Nakita niyo yung shade? Ayan. Hindi ko gusto yung performance niya sa akin. Kasi pag nag-o-oil up na ako, umuhulas na rin siya, sumasabay din siya sa paghulas. So, hindi siya nag-i-stay dun sa face ko. So, next product is this, Sansan Matte Finish Liquid Foundation. Ayan. This is how it looks like. Ayan yung packaging niya. It has blue cap. What I don't like with this product is it's super matte. Na-inlove ako kasi matte finish nga siya eh. Ang expectation ko dito, pag nilagay ko siya sa face ko, kahit na mag-oil up ako, it will remain matte nga. But no. Kapag in-apply nyo to sa skin nyo, super matte. As in, may tagging na mangyayari. Habang ina-apply nyo siya, alam nyo yun, yung nag-dry na agad siya, ang bilis niyang mag-dry. Tapos, it will leave a white cast on your face. Mumuon-muon din yung product niya. Ganito siya, oh. Tapos, parang, ano ba?
Maganda pa yung mga ganitong product na may spatula. May spatula kasi siya eh. Example tayo. Pero coverage, maganda to. Nakita nyo, drop pa lang no, ang dami na. Ayun, pangalawa yung smell niya. Nakaka-disturb yung smell niya talaga. May vanilla na may chemical na ang tapang-tapang. Hindi mo kakayanin pag nasa face mo. I don't know, 10 minutes, 15 minutes, hindi pa natatanggal yung smell niya sa face mo. I get this for 160 plus. I'm not sure with the price, pero mga ganun nagre-range lang yung price niya. So, 169, 168 ata. This one na lang to for the foundation. Itong Kokoryu Summer Cake Foundation. Ang mura nito, napanood ko rin kasi na maganda ang review nito. I got this for 110 lang. 110 meron ka ng cake foundation. This is how it looks like. The packaging looks like that. Ayan, Summer Cake Kokoryu. There. Nakita nyo, punong-puno pa. Hindi ko talaga siya nagamit. Yung smell niya, mabango na may chemical din. Pero okay lang yung smell na to kasi hindi siya, yung kapag pinahid mo sa skin mo, hindi yung sumasama yung smell niya. What I don't like with this product is ang tigas. Parang semento. Ang tigas as in. Ayan o. Tapos pag kumapit sa'yo ang kapal, sana kung creamy siya, no? Kaya ang ginagawa ko, binabasa ko na lang yung beauty blender ko, tapos ilalagay ko dito, igaganon ko. Kaso super talaga kakayurin ko siya para may dumikit na product dun sa face ko. And which is something that I don't like. Ayoko nung kakayurin ko yung product, tapos kakayurin ko rin sa face ko, di ba? So ano tayo, nagmukha tayong nyog. Ayun. So, yeah. That is really disappointing. We're done with the face product, matawag natin yan. We're done with the foundations. Let us move on with concealer. Dalawang concealer lang ang disappointing sa akin. This is the Sansan Retractable Concealer. This I got for 100 pesos lang kasi this was on sale nung binili ko. I mean, this shade beige, ito na ating lightest nila. This is retractable. Ubus na siya. Pinagamit ko siya sa asawa ko. Then I don't like this concealer. Hindi rin siya mag-work sa akin. For the under eyes, namumuo rin siya. Ganon. The same with the matte liquid foundation na ginamit ko. Hindi rin siya pwede for the oily skin. Another concealer is this Natasha Beauty Concealer. This is a face duo. The other side is a concealer stick. Yung isa naman liquid foundation. Nawala ko na yung lid nito, pero ganyan yan. Naubos rin ng asawa ko. Sa asawa ko pinagagamit ko kapag hindi ko gusto yung product. Super gamit naman siya ng mga product ko. Tapos ito rin. I don't like this one. Ganun din yung performance niya. Nagki-crease, cakey. Yeah. Let us move on with mascara. The Sansan Mascara. Black ang kanyang shade. So ito. Makita nyo, nagda-dry. So, ganyan siya. Ayun yung paligid niya, super dry. Tapos, dahil dry siya, maganda dito, naka-bend yung kanyang brush. Yung wand niya. Hindi mo siya pwedeng suotin ng pangmatagalan sa labas. This one, Everbilena mascara with fiber. Hindi mo rin siya pwedeng gamitin sa labas. Nainganyo lang akong bilhin to kasi nga it has fiber. Which is yan. Makikita nyo naman talaga na may fiber siya. Tapos makikita nyo rin nakakapal yung eyelashes nyo, which is good. Pero hindi nyo rin siya pwedeng suotin sa labas kasi kung katulad ko na super oily, pawisin, kakapit lahat siya dito. Tapos magmumukha na kayong panda. Third mascara is this Clinique Mascara. Pinadala lang sa akin to ng auntie ko. Wala siyang shade. Tapos nabura na lahat nung sulat niya. Ganun din, kakalat din siya. Saka yung smell niya. Super, mabaho. Mabaho talaga yung smell niya. Super kakalat din to. You will end up with, panda eyes. Habol ko nga pala to, another for the brows. This is the BYS or the Base Brow Gel. I am in the shade Natural Brown. Itong BYS na to. Ang ganda sana ng packaging niya. The same with the Benefit
May brush na siya dito. Tapos, nandito yung brow product niya. Nakikita niyo, super creamy siya, no? Super waxy naman tong product na to. Kapag nilagay ko siya sa brows ko, hindi siya kumakapit doon sa brow hair ko. Nag-i-slide lang yung product niya. So, for oily skin like me, hindi rin pwede. Ang hirap kumanap ng product for oily skin talaga. Now, let us move on with the lipstick. So, I have here 2, 4, 6, 8 lipsticks that are disappointing. So, let us start with the SG lipsticks, Siyempre, kapag SG lipsticks naman talaga, some may impress you, most of them may disappoint you dahil nga SG products sila. So, itong SG ng MAC lipsticks. Ang ganda ng color. This is the Matte Cold Spring Shade 02. What I don't like is the smell. It smells like vanilla pero more on chemical ang smell niya. Hindi ko kaya na tumagal siya sa lips ko na ganun yung smell niya. So, yeah. I got this for 100 pesos sa online shop. And then another, the MAC Riveting Rose or 817. Yeah, ayun. Nilaglag na yung product. Nung binili ko to, ito siya. There. Nung binili ko to, ay, ayun, nalaglag uli. Ayun. Ayun siya, nalaglag siya. Ayun, super matte, super tigas. Pero pwede na. Pwede na sana siya. Para sa mga budgetarians out there, pwede na to. Kiss Proof Soft Lipstick, powdery matte daw. Ang daming nag-rave nito. Ang dami nito, bumili pa sila dose-dosena. Pero ako, isa lang ang binili ko and super El Nino ang inabot ng lips ko dito. Wala rin akong sharpener nito. Ang hirap humanap ng sharpener. Actually, sa mga online shop, available sharpener nito. Mga 25 pesos lang ata. To 35 nag-range yung kanilang price. I don't like this, super drying sa lips. And this one, the LA Flat Finish Pigment Gloss. It's a matte lipstick, liquid lipstick from LA. Ang daming nag-rave nito. Ito yung shade na Timeless. Nung sumikat to sa Instagram, binili ko agad. Yung smell pa lang niya, ganun din, smell chemical. Ang ganda sana ng shade nito. Yan. Ang ganda ng shade niya. Ang ganda rin niya kapag nag-turn into matte. I-stay siya dun sa lines ng lips mo. Very drying. Tapos pag gumanon, ang sticky niya. As in. Yeah, hindi ko na siya ginagamit since na nabili ko. Pero punong-puno pa to. Nakuha ko siya sa Super Sale Bazaar in World Trade Center. I got this for 280. Okay, so another lipstick is this Abyss Velvet Lips liquid lipstick. I have watched a beauty YouTuber na super holy grail daw niya itong lipstick na to. So, dinampot ko agad siya kahit na 399 pesos siya. Ayan na siya. I-swatch ko na siya kanina. Sorry, naglobat kasi yung yung camera ko. Ang cute pa naman ng shade niya. Parang birthday suit ng slip. So, ayan. Super drying. Ganun din. Hindi mo na siya re-apply agad. Last product na i-feature natin. Itong Minaw Liquid Lipsticks. Ang gaganda sana ng shade nito. This one is shade 20 and this one is in the shade 08. Ang gaganda ng lipstick nito. Ng mga shades nila, sabi dito, lip gloss din siya. Pero it's matte lipstick. Ayan. Ano nangyari dito? Natanggal yung nasa loob niya. Kita nyo? Ayan, nag-leak na siya. Ew. Ewy. Very disappointing kasi I got this for 100 plus, 150, 160. Ganun yung mga price niya nag-range. Tapos dalawa yung binili ko. So, umabot ako ng 300 dun. Glossy pa siya, pero pag nagmato, super matte. And ang hirap matanggal. Ang hirap matanggal. Kaso kapag nag-overlap na yung lips mo, upper, lower lip, super duper sticky. Super duper sticky nito. Ito okay yung packaging niya. Masyadong mahaba yung wand. Kapag mag-a-apply, super haba. Ang hirap i-control. Super drying. Yeah, super sticky. And hindi ka na pwedeng mag-re-apply kapag ginamit mo tong mga lipsticks na to. So, yeah. Sorry for the products. Sorry dun sa mga products na na-feature ko. Hindi talaga sila nag-work for me kahit na pinipilit ko. Paulit-ulit ko naman ginamit ang mga products na to. Hindi ko naman sila once lang ginamit.
Yung iba nga dito, months ko pang nagamit eh. Itong isang buwan ko itong ginamit ko. Tapos, lately ko na lang na-discover na may